Hinarang ng Bureau of Immigration ang isang first-timer na OFW sa NAIA. Ang mga detalye kasi sa passport niya, nagamit na ng isang OFW na matagal nang nakaalis ng bansa. Nasa frontline ng balitang yan si Marlene Alcaide. Dalawang passport, pareho ng pangalan, petsa at lugar ng kapanganakan, pero magkaibang tao. Naiba lang din sa lugar na pinagkuhanan. Ang isa, nakaalis na bilang OFW noong 2019, habang ang isa, naharang ng Bureau of Immigration sa NAIA nitong January 25. Ayon sa BI, paalis na sana pa Saudi Arabia ang 33-year-old at first-time OFW na si alias Olive ng harangin. Nakita po ng ating mga immigration officers na may mga discrepancy po doon sa kanyang mga sinasabi at sa kanyang dokumento. Giit ng naharang na biyahero, siya raw talaga ang tunay na may-ari ng identity sa passport. Ayon sa BI, sinabi raw ng OFW na kinausap siya ng isang recruiter sa Maguindanao para maging household worker abroad noong 2014. Ibinigay daw ng biktima ang lahat ng kanyang dokumento at binago raw ng recruiter ang kanyang birth certificate para pumasok sa nooy 23-year-old requirement sa household workers. Pero hindi siya natuloy umalis. Simula noon, binlock na raw siya ng recruiter. Tingin ng BI, posibleng nagamit ng ibang naghahangad na maging OFW ang identity ng biktima. Actually, in the past po, may mga na-encounter na tayo na ganitong insidente, pero pasulpot-sulpot po, very rare. It's very difficult to intercept cases like this because they have all the complete documents. But at the end of the day po, hindi pala sila yon. There's a different person owning that identity. Modus daw ito ng mga pasaway na recruiter. Nag-entice po ng mga mas bata-bata na mga aspiring OFWs. Karamihan po niyan tina-target mga 17, 18, 19 years old, yung mga hindi pa po within the age range na pinapayagan po upang magtrabaho as household service workers. Bukod sa immigration, iniimbestigahan na rin ng Interagency Council Against Trafficking at NBI ang nangyari. Sinitrace na rin ang unang nakaalis na OFW at hinahanap ang recruiter. Pinauwi naman muna ang hinarang na OFW. May paalala naman ng otoridad sa mga gustong magtrabaho abroad. Matutunan po natin na protektahan ang ating sarili. Huwag po tayong papayag kapag ganito na po ang offer na nais po nilang baguhin ang ating identity, ang ating dokumento, papakitaan po tayo or pagpipresentahin tayo ng mga fake documents, fake stories. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.